Tinanggal agad sa pwesto ni PNP Chief Bato de la Rosa mga pulis at tinukoy sa Senate hearing na drug supplier at pumatay umano sa mag-asawang drug pusher sa Antipolo. Dalawa sa kanila ang hinarap ni Bato. Saksi si Marisol Abdurrahman, exclusive. Simula pa lang ng Senate hearing, ipinunto na ni Senador Alan Peter Cayetano na sa lahat ng pagkakataon, dapat linawin kung anong mga pagpatay ang extrajudicial at kung ano ang hindi. Pero kung pagpatay lang sa pangkalahatan, sabi niya, during the Aquino administration, an average of 35 ang patay araw-araw. Ngayon po, sa ilalim ni Presidente Duterte, 20 po. Sa pagdinig, iniharap ang kaanak na mag-asawang drug pusher na napatay nitong June 20. Nangyari noong si Noynoy Aquino pa ang Pangulo. Pinatay raw sila ng ipinatawag ng mga supplier para mag-remit ng pinagbentahan ng droga. Ang mga nag-supply, mga pulis Antipolo na nakilala sa mga apelyidong Rabe, Gamad, P.O.C. Torres at Hung. 5 iba pang pulis ang nabanggit sa affidavit. Sabi niya po sa tito ko, pag hindi, bako-bako nga po yung text pag di na daw po sila nakauwi, si Rabi lang daw po nagpapunta sa kanila at nagpatawag. Tapos pangalawang text po, sabi niya sa tito ko, Duko, pag namatay kami, ang papatay sa amin ay si Hong. Ako mismo, naghahanap ako ng hustisya. I will never tolerate this to happen. Nagpapasalamat nga ako at sinabi niya yan. Dahil ngayon, additional na naman yun, eskalawag na polis na discovery ko. I will not take this sitting down. Hanapin ko talaga yung mga polis na yan. Katunayan, kasunod ng pagdinig, may utos agad ang PNP chief. Effective today, i-relieve ko yung mga tao na yan, ilagay ko sa admin holding unit. At pakandakan ko ng investigation ng IAS. Kung mapoprove nga lahat ng tao dyan, lahat ng polis dyan sa Antipolo involved sa drugs, buong police station tanggalin ko. Ipinatawag din ang mga pangalang pulis sa Rizal Police Headquarters. Naka-restricted custody na sina P.O. Reynald Rabe at P.O. Dennis Malabanan. Ito na banggit ang pangalan ito, bakit hindi ito nag-all? Bakit hindi ka nag-all? Wala naman po sir kung ginagawa sir. Ha? Kaya lang po baka sir mag-awal. Ha? Dito po ko sir, baka linisin po yung ano ko sir. Siguruhin mo malinis mo ha? Mabait kayo? Masama? Mabait ka. Gayon din si PO2 Alan Barangan at wala pang pahayag at si PO2 Eli Barcelo. Wala po akong kinalaman dyan mo. Naka-absence without leave naman o awol sina Police Officers Juan Nathan Hung, Ivan Joseph Gamad at Marvin Torres na wala pang mga pahayag. Na-dismiss na si PO1 Alex Alata habang nalipat na ng assignment si Major Ariston Duque. Lahat pananagutin daw ng PNP. Sa mga pagpatay naman na nangyari sa Administrasyong Duterte, tinalakay ang pag-aresto kay JP Bertes na sinamahan ng amang si Renato nitong July 7, kwento ng kanyang kinakasama. Nangyari raw yan nang pasukin ang kanilang bahay ng 3 pulis na naghahanap ng shabu. Sila rin daw yung mga nauna ng umaresto kay JP na 2 beses nang nagpaareglo sa halagang 30,000 piso. Hinubad niya yung panty ng bata, yung pisngi ng puwet ng bata, ginanon po niya. Dahil? Dahil nandun daw po yung drugs. Nakita pa raw niya si JP kinabukasan pero halos hindi raw makalakad. Gusto magpa-medical dahil binubog daw silang mag-ama. Dahil bugbog sarado na, kunesyon ni Hara Kazuo ang paliwanag ng pulisya nang malamang patay na ang mag-ama ilang oras matapos makitang buhay pa. Ito pang 2 pulis na to, ang kanilang version is, noong ipapasok na nila sa detention cell, itong mag-ama ay... Sa Said? Opo, sa Said, sa Station Anti-Illegal Drugs Office, ay nangagaw po ng baril. Sinugod pa daw po ng mga pulis yung mag-ama para ma-survive. Pero, paano masusugod mo yung mag-ama na binaboy po nila eh? Yung pagkahatak lang ng mag-ama, tapos sinagisan po nila sa sasakyan, hindi naman masusurvive yun. Sa sariling otopsiya ng Commission on Human Rights, may tig-3 tama ng bala ang mag-ama, kabilang na sa dibdib. Si Mang Renato may tama rin sa ulo. You don't have to kill now with 3 gunshot wounds. You just have to neutralize because these 2 people are inside of their territory. Sa police stations lang po yun, ma'am eh. And in fact, bago ito binaril, meron ng mga fractures ito eh. So, it's very unlikely na talagang nang-agaw itong dalawa. Kasunod ng investigasyon ng Pasay Police, inirekomenda nilang sampahan ng reklamong murder sina PO2 Alip Yubalo at PO1 Michael Thomas na tinutuon na kaninang umaga. Bakit po murder? Dahil po mayroong namatay. Alam ko po, medyo kinakabahan din po kayo, ano? Ay, Hindi naman po lahat na pinapatay
ay murder. We all know that under the revised penal code, killing is either homicide or murder. Yun po pinakapunto ko. So bakit po murder at hindi homicide? Yun po ang findings ng ating mga investigator. Actually po ma'am, sabi ko nga sa inyo, nandito na po ako. Pero sabi ko, yung mabigat ng kaso, ang i-file nyo sa mga pulis natin, just to show that we are not tolerating kung may mga wrongdoings po ang ating kapulisan. Hiwalay pa ang bilang ng mga death under investigation o yung mga napatay pero hindi dahil sa police operation. Mahigit 1,000 ito pero halos 300 pa lang ang may suspect na nakasuhan. Pagtiyak ng PNP chief, walang kinalaman ang liderato ng PNP sa mga patayan na labas sa mga police drug operation. At sa mga mismong operasyon naman, meron din daw mga pulis na napatay tulad sa Antipolo noong Biyernes na posibleng patotoo na may mga suspect talagang nanlalaban. Pag kami po'y pagod na sa trabaho na ito. Kung tutuusin, sobrang na pong pagod namin. Marami ng pulis ko na mamatay. Gusto ko lang ihinto ito kung tutuusin. Magsabi lang sa presidente, tapos na. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.